What's up guys? Again, this is Adventurers Corner and ngayon is mag-explore naman tayo dito sa isang abandonadong bahay na matatagpuan dito sa Cavite. Sabi ng mga taga rito ay more than 20 years na daw abandonado itong bahay na to sa hindi malamang kung ano ang dahilan. So ngayon guys, i-explore natin to at titingnan natin kung ano ba talaga mga mararamdaman natin sa lugar na ito. Again, samahan niyo kami. Kasama ko nga pala si Strangers from Dark. So guys, don't forget to subscribe. Again, this is Adventurers Corner and samahan nyo kami sa aming exploration. Alas 12 na nga ng madaling araw nang marating namin ang pinaka-location at ang tanging daanan namin ay ang maliit na butas sa gate na ito at pagpasok namin ay ito ang tumambad sa amin. Mga nagkalat na basura na posibleng dala ng mga pulubi na pumasok o tumira sa bahay na ito. At makikita nyo rin ang pagkaluma ng bahay na ito, gawa ng abandonado na ito ng mahigit 2 dekada na. Ngayon samahan nyo kaming i-explore at iisa-isahin nating pasukin ang bawat kwarto ng lugar na ito. Mag-i-start na tayo ng exploration dito sa pinaka-second floor ng abandonadong bahay na ito. Dito ay sinimulan ko ng pasukin ang unang kwarto sa second floor ng bahay na ito. So yun guys, ito yung pinakaunang kwarto dito sa second floor. Ito is medyo malamig sa lugar na to gawa ng meron siya mga bintana and talagang open area na to. Kaya talagang malamig na din sa lugar na to. At meron dito mga cabinet guys. Cabinet na taga naglalarihan. So ngayon papalik naman tayo sa next room. Ang sunod ko naman pinasok after ng kwarto ay ang CR nila dito sa pinaka second floor. Dito guys, ito naman is pinaka-CR nila. Ito yung pinaka-CR nila sa second floor. And as you can see, sira na yung lababo. Ito, isa rin to sa mga kwarto rito. Ito. Isa rin to sa mga kwarto rito na meron ding malalaking cabinet. Ayun siya guys. Ito siya. At sa lahat ng pinasok naming kwarto dito sa second floor, dito talaga kami pinaka natakot dahil sa aming mga nakita. And guys, isa to sa mga kinakatakot namin discovery. Dahil isa sa mga pinakadelikadong pangyayari sa lugar na pinag-explore namin is yung mga ganito. As you can see guys, mga puwel to na ginamit. Ibig sabihin guys, ano yan? Nagiging session room na mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. And guys, so, medyo delikado tayo dito. Kailangan natin madaliin. Dito ay nag-proceed na rin ako sa pinakasala or sa pinaka-library dito sa second floor. Ito na naman tayo. Ito yung pinaka-living room. So, dito guys is meron kami kita mga lagay ng libro. So, paniniwala ko mga yan. Parang pinaka-library nitong lugar. Ito naman yung pinaka-veranda. Itong labas na to is ito na yung pinaka-veranda nila. And ito naman yung hagdan papunta sa my first floor. At bago nga kami tuluyang bumaba sa first floor, ay pinasok muna namin ang pinakahuling kwarto dito sa second floor. Dahil meron kaming naaamoy na hindi magandang amoy, ay hindi na rin agad kami tumagal dito.
So pasukin muna natin tong last na room dito. Shoutout Crazy. So dito guys, medyo hindi maganda ang amoy. Meron palang patay na pusa. Nabubulok na pusa. Kaya di maganda ang amoy. So hindi na natin pupuso yan. At bago nga kami tuluyang bumaba, ay sinilip ko na rin ang veranda nila dito sa second floor, kung saan sinasabi ng mga tao na merong white lady. Dito guys, again, ito yung pinaka-veranda nila. Yan, tambayan dito sa pinaka-second floor. Talagang makita mo lumang-luma na. Gawa ng 20 years na tong abandoned. More than 20 years. Actually, abandoned na siya. So guys, ito yung pinakababa. Yan. Ayan yung pinakababa. Ayan yung pinakabutas kung saan kami lumusot. Ganyan. Kung mapapansin nyo, ay hindi na ako tumagal dito sa pinaka-veranda nila sa second floor dahil parang nararamdaman ko na meron nga nanonood sa akin. Dito guys, nandito naman tayo sa pinaka-first floor ng bahay na abandonado na to na matatagpuan sa Cavite. Ngayon medyo kailangan kasi natin magmadali talaga gawa ng sa mga nakita namin sa taas. So ngayon, papakita ko na lang sa inyo yung ganda ng struktura nito guys. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda rito at kung paano pang pwedeng tirahan. Sa totoo lang guys, pwede pang tirahan itong lugar na ito, nakakapanghinayang lang talaga. So, tutuloy tayo sa exploration. So guys, as you can see, dito tayo nanggaling sa pinaka second floor kung saan natin nakita yung mga paraphernalia. So, andito naman tayo sa pinaka-first floor ng bahay. Dito sa pinaka-first floor nila guys, is meron din silang pinaka-veranda. Yan. Yung veranda yan guys, yung part na yan. Dito ay pagpasok mo pa lang ay makikita mo na agad ang gumaw na kisame ng bahay nila rito. Dahil nga sa tagal na panahon na ito'y naabandona, ito'y tuluyan na pabayaan at tuluyan na lang nasira. Then dito is ito yung pagpasok ko ng pinto. Is ito yung pinaka-living room nila guys kung tawagin. Makikita nyo yung mga struktura ng kahoy talagang okay na okay pa. Yan. Talagang masasabi mong naabandon na lang, naiwanan lang. Ganun nangyari dito guys. At even yung mga mga hollow blocks dito mga pare. Talagang okay na okay pa. Dito ay sunod ko naman pinuntahan ang kanilang kusina. At habang nagsushoot ako dito mag-isa, ay bigla na lang nag-focus ang aking camera sa pinaka-bintana ng kusina na ito. Dito ay nakaramdam ako ng kaunting kilabot at napatakbo agad ako sa aking kasama. Dito guys, ito yung pinaka-kusina nila. Dito guys, makikita nyo naman dito sa lugar na to. Okay pa yung kusina. Yung struktura ng kusina nila. Yung pinaka-tiles. Talagang solid pa mga pare. Matitibay pa to sa mga gamit nating tiles sa panahon ngayon. Kasi mga cabinet nila rito. Tapos talagang masasabi mong premium. Malamang dito ilagay ng rep. Malapad ang rep ito. Pang rep talaga itong lugar na to. Tapos dito sa bigla yung... So ito yung pinaka-CR. Na as you can see is mayroon na rin parang nasunog. So totoo lang guys, parang nasunog itong lugar. Ito yung sink nila. Sinunod ko na ngang puntahan ang kanilang dirty kitchen dito sa gilid ng bahay. Dito ay napakadumi na talaga at sa bandang dulo ay may sunod-sunod na CR. May lababo. Ito yung pinakalabas guys. Dito sa pinakalabas, makikita nyo, doon kami lumusot sa may butas na yan. Diyan sa may butas na yan kami lumusot. Nandito guys, ito yung pinaka-hallway. And as you can see guys, para siyang nasunog. Yan o. Hindi lang ako napansin, pati si Kuya Z. Napansin niya na parang nasunog na yung lugar. Kasi meron siya mga ganyan. Pagkatapos nga namin mag-ikot sa buong bahay, ay nag-set up na rin kami ng aming mga ghost equipment at ng aming mga camera para sa gagawin namin paranormal investigation. Ito guys, ito equipment na tinatawag na may REM pad.
Ito guys, equipment na to is mag-a-alarm lang siya. Once na may dumikit dyan sa may antenna. Papakitaan ko yun ng sample. Yan. So every time may dadaan, malapit na sa antenna niya, sa range niya, is tutunog. Yan guys, oh. Kahit sa angle yan, tutunog yan. Next guys, ito naman yung tinatawag naming music box. Na sa mga mahilig manood ng ano dyan, mga horror content, gaya nito, is tutunog lang yan kapag may tumapat doon sa may pinaka-sensor niya. Pakita ko sa inyo. Ito nyo guys. Tutunog siya for a few seconds. So, ibig sabihin yan, once na may dumaan dito, masisense niya. Yan, patay na siya. So, once na may dumaan, ito nyo guys, tumutunog siya. At tinapat namin yan dito sa may kusina ng bahay na ito. Sa kung saan meron akong nakitang nag-focus yung camera ko. In-square niya yung parang may mukha na ano, something. So doon namin siya tinapat. Again, tutunog lang siya kapag dito ay nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Panoorin yung maigi. Next equipment guys, ito yung tinatawag na EMF. Itong oh my god. Walang tao. Tumigil na. Tara. Oh, Basta tayo. caught on cam. Kuya sino nag-response? Uy. Nag-response yung EMF. Ayun guys, oh. Teka, hindi pa tayo nakapag-umpisa. Meron na. So, pa ini-introduce ko pa lang yung mga equipment sa inyo guys. Meron na nag-uumpisa. Ayun. Guys, never na ito madedetect yung shadow. At nag-response na rin yung EMF. Na pag pumula to ng todo, ibig sabihin, high energy yung nandito. At in fairness, ang bango niya. Naamoy ko ang bango. Amoy pa bango ng makalumang panahon, ganun. Oh! My God. Kasi, ilang beses ko nakuha, oh. Oh, pati EMF mo. Pwede mga flashlight. Tara na itong camera. Yan. So, mag-i-start na kami ng aming paranormal investigation. Bali dito guys, rolling na tayo. And, nakaset up na yung mga equipment. So, habang ni-introduce ko, tumutunog yung equipment na yan na walang tao sa harapan. And, kagaya ng sinabi ko kanina, tutunog lang yan kapag may na-sense siya na dumaan dyan sa harapan yan. While setting up the equipments, meron kami na encounter na tumutunog na yung mga equipments kahit hindi pa kami ready. Buti na nakuha siya ng camera ko. So tuloy natin yung investigation natin. Strangers, sa ngayon, kanina pa kami dito, walang masyadong response na nagkaganap. At ang necro ay hindi masyado maintindihan ng mga iba sinasabi. Hindi katulad ng pag-investigate na sa Bulacan, mas intindi. Dito, hindi. Hindi ko lang alam pagdating sa editing. Ano ba? Shut the hell up. Shut the hell up. Pwede mo ba ulit patunogin tong Kasi kanina parang may nakita doon May nakita doon na ikaw, di ba? Oo. Meron ako nakitang mukha doon na nag-focus yung camera ko. Autofocus na tas yung kwadrado ng camera sa autofocus. Doon, Sa may sa kusina. may kusina. At ang music box, Tumutunog dyan. diyan nakatapat. At nakailang tunog na rin siya. Hindi ko alam kung nakuhaan dito sa akin. Kung may kasama kami dito, pwede mo ba patunogin ulit yung music box na yan? Or ang aming REM pad. Get off. Kanina alis, di ba? Yung get off.
REM pad natin hindi Wala ka na yung nag-response. REM pad, dito natin na. So may pintuan dito. Pakuha ng REM pad. Lipat natin. Lilipat namin ng REM pad. Ayan. Eto. So dito nilipat namin yung REM pad guys kasi Dito namin natin yung pintuan. Okay. dito ay sobrang laki ng panghihinayang ko dahil habang ini-edit ko ang video na ito ay marami na pala nakikipag-communicate sa amin ang hindi namin nalalaman. Dahil iniisip ka namin na walang nagpaparamdam sa lugar na ito, ay agad naming tinapos ang aming paranormal investigation at tuluyan na nga naming iniwan ang bahay na ito. So after ng ilang minuto na pag-aantay namin, pinili namin na itigil na yung aming exploration or investigation para din matahimik yung mga nasa lugar na to. Kung gusto nilang maiwan sila mag-isa or iwanan natin sila, wala tayong magagawa kundi irespeto yung desisyon nila kung gusto nila manahimik dito sa lugar na to. Again, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe for more. Sana ma-reach natin yung 1K subscriber after bago matapos tong taon na to. Maraming salamat. And again, this is Adventurers Corner and Strangers from Dark. Again, guys, don't forget to subscribe. And Adventurers Corner out.